Tila patikim na raw sa mga commuter ang sinapit ng ilang biyahero sa Pasig kanina na walang masakyang jeep. Sumali kasi sa welga ang mga tsuper na tutol pa rin sa PUV consolidation. Ang LTFRB naman kampanting walang mangyayaring krisis sa transportasyon sa bagong taon. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Magkahalong gulat at pagtataka ang inabot ng ilang pasaherong ito nang walang datnang biyahe sa terminal ng mga jeep sa Pasig na papunta sanang Taguig. Ang mga driver kasi sumama pala sa rally ng piston sa Menjola. Hindi ko alam, akala ko tapos na yung strike. Malaking abala man, walang nagawa ang mga pasahero. Cutting trip, sasakay ka dito para Pateros, tapos another naman, sasakay ka naman uli para pwede mga tricycle na lang, ganun. Ang dinatna ng mga commuter kanina, mukhang patikim na raw sa mangyayari pagdating ng Enero dahil hindi na ire-renew ang prangkisa ng mga jeep na hindi sasali sa consolidation hanggang katapusan ng taon. Kung hindi magko-consolidate o bubuo ng kooperatiba ang nasa 80 jeepney sa rutang ito dito sa Pasig bago ang December 31 deadline, lahat sila hindi napapayagang makabiyahe. Apektado rito ang nasa 2,000 pasaherong inahatid nila araw-araw. Sa ngayon, wala raw balak bumuo ng kooperatiba ang mga operator dito dahil tutol sila sa PUV modernization program ng pamahalaan. Dapat ang sistema, ang gobyerno, naalalayan din kami, bigla-bigla natatakutin ka, bukas wala na kami biyahe. Ano magagawa namin? Sa kabila nito, nanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang transport crisis sa mangyayari sa bagong taon. Kung numero raw kasi ang titingnan, nasa mahigit 13,000 units na ng jeep sa higit 300 ruta sa Metro Manila ang consolidated na, habang mahigit 3,000 units sa 81 ruta naman sa UV Express. Looking at the whole universe of the other modes of transportation, wala pong nakikita ang LTFRB na magiging transportation crisis pagpasok ng 2024. Tinabla naman agad yan ng grupong bayan. Sa sarili raw kasi nilang datos, may 30,000 jeepney at 4,000 UV Express ang di na makakabiyahe sa susunod na taon dahil hindi pa bahagi ng mga kooperatiba. Kaya tanong nila sa LTFRB, hindi pa rin daw ba matatawag na krisis sa transportasyon kung kulang na ang masasakyan? Ayon naman sa ahensya, nakalatag na ang plano nila para tiyaking hindi kukulangin ng mga pumapasada sa lahat ng ruta. Sa ilalim kasi ng bagong guidelines ng PUV Modernization Program, papayagan pa rin bumiyahe ang mga hindi nag-consolidate na jeep hanggang katapusan ng Enero. Mamamahagi rin ng special permit ang LTFRB sa consolidated units para sila ang mamasada kung wala pang consolidation sa ibang ruta. Pabibilisin po namin yung pagbigay ng special permit, pag-allow ng certain routes to be filled up by other routes, no? Para po talagang kung ano yung kanyang binabayad dati na certain amount will still be the same amount na babayaran niya. Giit naman ng LTFRB, hindi dapat isisi ng mga tsuper sa pamahalaan kung mawawalan sila ng kabuhayan dahil nagbigay naman daw sila ng sapat na palugit. Bukas naman daw ang opisina ng LTFRB at OTS ngayong Sabado at Linggo para sa mga hahabol pa bago ang deadline ng consolidation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.